bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay may dalawa tayong kababayan na nagpapa-shoutout. Unahin ko to si Christian Santo Domingo. Waiting for skill test pa. Lucky shoutout uli nung nag-exam ako. Thanks. At okay, kabayan, galingan mo sa skill test. At huwag kang mag-alala dyan. Bihirang-bihira lang ang bumabagsak dyan. Pangalawa ay si Koy. Pa-shoutout. Idol, palagi akong nanonood ng videos nyo. Nakakalungkot lang. Bagsak ako ng KLT 2175 ang score, tas KLT 2295 ang score, bagsak pa rin. Sana pala rin ako sa susunod at makapagtrabaho din dyan sa Korea para sa pamilya ko. Isa akong delivery helper, self-study lang po, galing Iloilo. Shoutout sa iyo, kabayan, at galingan mo na sa susunod. Ang maipapayo ko sa iyo ay damihan mo ang Korean language vocabulary para mataas yung tsansa mo na pumasa sa EPS topic exam. At tingin ko dito kay kabayan ay talagang desidido to at talagang hindi titigil ito hanggat hindi ito pumapasa sa EPS topic exam. At meron nga dyan ay nakaka-4 o 5 take na sa EPS topic exam at dun pa lang sila pumapasa. Kaya kung gusto mo talagang magtrabaho dito sa South Korea ay may paraan yan. Kahit ilang beses ka pang bumagsak ay uulit at uulit kang mag-i-exam hanggang sa pumasa ka. Hanggat hindi pa overage, tira lang ng tira, exam lang ng exam. Ngayon ay tungkol sa tatlo nating kababayan dito na napadpad dito sa lugar namin. At nakakagulat nga lang dahil sa totoo lang, bihirang-bihira ang company dito, banda dito sa amin sa Seoul, dito sa lugar namin, sa Yangchungo. At nagulat nga ako nung yung isang kasama ko kasi dito na Pinoy ay laging naglalaro ng basketball tuwing Sabado at Linggo. Tapos meron nga siyang nakalaro doon na Pinoy, isa. At bumisita nga dito, sinama niya dito sa amin nung Sabado ng gabi. At syempre na tinanong-tanong ko din. At siya nga ang pagkakasabi niya ay siya daw ay sa shipbuilding talaga. Parang nag-exam yata siya for shipbuilding. Bukod dito itong shipbuilding ay bukod silang pina-exam ng DMW. Para lang sa shipbuilding. Kasi bukod yan bukod yung manufacturing at nagpa-exam ang DMW noong 2023 yata yun ng bukod sa shipbuilding. Tapos ang nangyari daw sa kanila, ang tagal nilang hindi nasiselect tapos tinanong sila ng DMW kung gusto nilang magpalipat ng service industry. Ito kasi service industry, ito yung mga nagtatrabaho sa mga restaurant, kalimitan. Tapos, pwede rin itong magtrabaho sa mga basurahan, kasi service industry din yan, sa mga delivery, ganyan. At nung tinanong daw sila, nung DMW, kung sinong gustong palipat sa service industry, umuo agad sila. Kasi tatlo silang Pinoy dito na magkakasama sa isang amo. Pero yung amo nila ay maraming branch ng restaurant. At talaga daw malakas yung restaurant ng amo niya. At yun nga nangyari, pagkalipat daw niya ng service industry, kumbaga siguro yung mga 2 buwan o 1 buwan, na-hire na agad sila. Nakakagulat lang din kasi ngayon lang nangyari ito dito sa amin na may bumibisita ng mga Pinoy kasi dati naman talaga wala. Kasi sa totoo lang, kung sa service industry kayo ma-hire, malamang nito ay dito sa Seoul. Kasi dito talaga sa Seoul ang ito talaga yung pinakasentro ng South Korea, ang Seoul. Nandito lahat yung mga kainan, nandito halos lahat. Kaya yung mga ma-hired sa service industry ay halos kayo lahat ay dito mapupunta. Kaya napakaswerte ninyo. At sa totoo lang, ang masasabi ko dito sa tatlo nating kababayan na to, na nandito na malapit sa amin, ay napakaswerte nitong mga to. Kasi ang duty nila ay 12 hours. Ibig sabihin 12 hours. May 4 na oras ka ng overtime. Grabe to, napakaswerte nitong tatlo na to. At ang isang hindi lang dito, yung isa kasi maraming branch yung restaurant ng amo niya. Yung isang Pinoy daw ay napalayo ng branch. At bumabiyahe pa ng 2 oras hanggang dun sa branch sa restaurant ng amo niya. Medyo malayo dito, sa lugar dito, sa malapit sa amin. Kaya madaling araw pa lang ay gumigising na yung isang kasama nilang Pinoy. At kasi nga 2 hours ang biyahe. Kaya medyo mahirap kay kabayan.
Siguro ang mangyayari naman dito, pwede naman sigurong rotation. Kung yung isang kababayan natin nahihirapan, kahit 2 hours nga ang biyahe niya, pupunta doon sa restaurant na isang branch ng amo niya, pwede naman siguro mag-rotation, depende sa usapan nila. Hindi ko na lang siya tinanong kung magkano yung nalilinis niyang sweldo. Pero halata mo naman dahil sa 12 hours na duty ay may 4 na oras kang overtime, ito na yung kalimitan na sumasahod ng mga 120,000 pataas. Linis na yun. Kaya napakaswerte nitong nagpalipat sa service industry galing ng shipbuilding, nagpalipat sila sa service industry at na-hire agad sila. Kaya napakaswerte nitong mga to. Ito na rin siguro yung sinyalis na marami nang i-hire na ilalagay sa service industry na manggagaling sa Pilipinas. Pero ang sabi nung Pinoy na pumunta dito na nakausap ko, ay may mga kasama siyang mga Vietnamese. Kasi maraming branch yung restaurant ng amo niya. May Vietnamese ang kasama nila at may mga Chinese, tapos Pinoy. Bali, tatlong klaseng lahi yung nagtatrabaho dun sa company ng boss niya, dun sa mga restaurant ng boss niya. Ginagawa nga nung nakausap kong Pinoy dito, ang trabaho daw niya dun sa restaurant ng amo niya, minsan tagahugas ng pinggan, kalimitan tagahugas ng pinggan, tapos kung may bubuhati na mabigat, siya yung bumubuhat, at minsan ay tumutulong din siya sa pagluluto. Yun yung kagandahan dito dahil pag ikaw ay tumutulong sa pagluluto, maaaring sa mga susunod na taon ay baka ipagkatiwala na sa iyo at matututunan mo kung ano mga ginagawa sa pagluluto. Kaya magandang experience. Kung sakaling umuwi ka ng Pilipinas at gusto mong tayo ng Korean restaurant, ay may experience ka at hindi ka mahihirapan kung yun talaga ang gusto mong negosyo sa Pilipinas.